Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Ang pagbibilang ng pera, yung mga AE. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses. Doon sa pagde-deliver ko ng mali-malitang pera doon sa bahay ni Congresswoman Kimbo sa Quezon City po, sa bahay niya mismo. Paleta rin po yan. Opo sir, mali-malita po. Hindi lang 10 o 30, mga 50 pa na malita kasi may coaster po siya doon na kulay itim. Punong-puno na po yun eh. Nililipat na rin doon sa ibang sasakyan. Hindi kaya doon sa loob ng bahay niya. Saka may picture pa po na ebidensya kami. Sir, maalala ko rin, nag-deliver kami sa Guado. Pinasok yung mga malita doon sa bahay ni Kung Romualdez. Ang partisipasyon ko doon, tumulong po ako na nagbaba, then sila na po yung nagpasok ng mga mali-malita na yun. Isa ang sigaw, isa ang kwento, ngunit habang dumadami ang saksi at nilalantad ang katotohanan, ay tila lumalabo ang investigasyon sa kontrobersya ng flood control scandal. Welcome back to Kaakibat TV. 3 linggo na nga ang lumipas matapos lumantad sa publiko ang mga dating sundalo at dating mga security aid ni dating ako, Bicol Party List Congressman Zaldico, na iisa ang kwento ukol sa delivery ng mali-malitang pera na bilyon-bilyong piso ang halaga ay tila itinatakwil ng pamahalaan ang investigasyon at hinahanapan ng butas ang kanilang salaysay na tila bagang palabasin ng administrasyon na ubod ng sinungaling ang lumantad ng mga dating ex-marines. Kung matatandaan ay umalis si dating ako, Bicol Party List Congressman Zaldico, ng Pilipinas noong September 2025 at nagtungo sa Estados Unidos para sa medical treatment hanggang sa iniugnay ito sa isyu ng maanumalyang flood control projects at binigyan ng 10 araw sa kamara para bumalik sa Pilipinas. Ngunit hindi nga ito umuwi na naiulat na wala na ito sa bansang Amerika na ang balitang nagtago na hanggang natila itinuro na ng Malacanang bilang mastermind sa kontrobersya ng flood control scandal na isa nga sa nagsalita na kansilado na ang pasaporte ni Zaldico ay mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ay isa pang report na aking ibibigay tungkol sa mga investigasyon at kaso sa mga questionable flood control project na ating nakita. May babalita ko po sa inyo na ang passport po ni Zaldico ay kanselado na. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati ang PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa. At kung sakali man ay siya'y pupunta ron, ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Kaugnay naman kay Sara Diskaya, sumuko naman siya kahapon sa NBI at nasa kustodya na siya ng NBI at inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Kaya nakikita po natin maganda naman ng takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa hustisya. Asahan po ninyo na patuloy pa rin ang ating investigasyon, patuloy pa rin ang ating pagpila ng mga kaso upang tiyakin na ang mga guilty dito sa ganitong klaseng iskandalo ay haharap sa batas at bukod dyan ay maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan. Maraming salamat po. Magandang araw. Matapos nga inipit at itinuro ng Malacanang si Zaldico bilang mastermind sa kontrobersya ng flood control scandal, ay naglabas ito ng mga videos na isa sa kanyang ibinulgar ay di umano utos mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 100 billion insertions na kung saan ipinakita nito ang mga mali-malitang pera na nakaukit mismo ang araw at pitsa ng delivery.
ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec. Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec. Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Ilang araw nga matapos maglabas ng mga videos ang kanang kamay ni dating Speaker Martin Romualdez na si Saldico ukol sa detalyadong delivery ng mali-malitang pera na bilyong-bilyon ang halaga na siya mismo ang nag-ayos para mapadali ang delivery mula sa kanyang tahanan papunta sa bahay ng magpinsang buo na sina dating Speaker Martin Romualdez at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay lumabas naman ang mga dating security aide ni Saldico
na tinawag ngayon na Brave 18 Soldiers na terminated na sa kumpanya ng kanilang boss na si dating Congressman Zaldico na iisa lang ang kanilang salaysay na mula kay retired Marine Sergeant Orling Otisa, dati nilang boss na si Congressman Zaldico at ang sigaw ng mga matatapang na 18 Brave Soldiers na nag-deliver sila ng mali-malitang pira sa bahay ng iilan lamang sa kanilang pinangalanan ay sina Antonio Trillanes, dating Congresswoman Estela Quimbo at higit sa lahat sa bahay ng magpinsang buo na sina dating Speaker Martin Romualdez at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Meron pa po ba dito na naalala na pinag-deliveran ninyo na kayo mismo personal nakita ninyo o alam ninyo na ito ay sa particular na tao na ito? Meron po ba kayo naaalala? Sige. Sir, ako sir, nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Sa bahay niya? Correct, sir. Okay. Maleta o envelope? 2 envelope. Hindi mo binibilang yung laman nun? Sir, ang concern talaga kung sino nagbibilang dyan, sir, ay yung mga AE. Kasi kami, sir, driver bodyguard lang. So, ang concern lang namin, pagmaneho, ang pagbibilang ng pera, yung mga AE. So, nung diniliver mo sa kay Trillanes, siya ba ang tumanggap? Tao niya ba? Sir, yung pagdating na namin doon sa bahay nila, si Mark Tiksay na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Paano mo nalaman ang bahay ni Trillanes yun? Sir, 2 beses po ako nagpunta doon. At saka yung bodyguard niya ay nadoon kapats ko din. Okay. At saka, isa pa sir, dagdag ko pa. Noong panahon na nagdadrive pa ako kay Joey De Guzman, 2 beses ko din na sinundo doon sa may DBA, Dasma Village, Makati, si former Senator Sonny Trillanes. Kasi ayaw niya magpakilala, sir. So hindi ko alam kung bakit ayaw niya magpakilala. So sinundo ko doon sa may gate ng Pasay Road. May nabanggit kang Joey De Guzman. Sino ba ito? Ito ba yung media personality? Media siya, sir. Siya yung pinag-drive namin. 2 po kami dati. Nagkapalitan. Sige, Mike, sir. Bali ako yung nandun una, sir, 2024, andun ako. Kay Joey De Guzman. Yes po. Nung nalipat ako sa team ni ni Madam, ni Maylin Arco, si Top Taberdo na pumalit sa akin. Ganun pa rin yung aktibidad namin, sir. Activity ng saan ihatid yung pera. Pero, di ba, tama ba ako? Ito ba yung sa media? Ito si Joey De Guzman? Tama ba? Yes po. May mga kasama pa yan sila, sir. Hindi ko lang muna baggitin kasi nasa private individual. Wala din po sa affidavit. Okay. Yun po ang reason bakit hindi namin sinama. Yung isang halimbawa lang yan, sir, si Joey De Guzman. Joey De Guzman po. Pero siya, nakakatanggap din. Possible, sir. Meron Yes, pa, sir. sir. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon 2 beses sa residence niya. Folder o maleta? Yung una po naming dineliver doon, sir, ay paper bag. Oo. Tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, yung iipo ni Kong Saldi. Yung pangalawa po, 6 na malita yun. Kasama ko na po si Mark Tiksay. Yung AA din po yan ni boss. Kaya kung ano man po yung inaano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro. Anong nararamdaman nyo nung siyang unang-unang pumiyok at nagalit? Kaya nga at po, sir, dinimanda ang naiinis kami, lahat? sir, eh. Ha? Kaya nga po, sir, naiinis kami. Nagagalit ka rin po kasi totoo yung sinasabi mo, eh. Tapos, pinapasinungalingan niya. Si Sir. May kanina si Sir may gustong sabihin. Sige. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Itong 2025 po nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Isang expandable
paper bag po. So, regular din po pala itong pagdi-deliver kay Trillanes kasi si Sir 2 beses, si Sir 2 beses. So, talagang matindi talaga kasi nungalingan. Sa tingin mo, magkano yung isang ganun? Paper bag? Depende po, boss eh. Pagka medium, maabot ng mga Anong laman nun sir yung paper bag? Ano yan? 5 to 10 m. 5 to 10 5 to 10 M. talaga? Opo. Ay, kalaki yung paper bag. Malaki. Malaki, hindi yung maliit. Oo. Makapal sa paper bag dyan. Malaking paper bag. Ang sarap ng buhay ni Trillanes. Minsan nga sir napupunit pa eh. Minsan nga po napupunit pa. Sa paper bag. Napupunit pa sa bigat. Aba, malupit pala talaga ito si Trillanes Sinungaling po talaga yan si Trillanes eh. Bakit po? Paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Biro mo nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na bumaliktad daw ako. Nung time po na yun sa Oakwood, pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun. Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Nakulong po ako ng 2 taon. Nalagasan po ako ng 3 rangko na pinaghirapan ko pong spot promotion sa Mindanao yun. Kasi naniwala kami sa kanya. Naghirap po yung pamilya ko noon. Kaya wag niyang sabihin na bumaliktad ako. Napakasinungaling niya talaga. Totoo ba yung sinasabi ni Pierre Ardi na yung mga Magdalo daw, pinitik yung mga kutsara at tinidor dun sa hotel? Hindi po totoo yun. Actually, yung building na yun, walang nawala po yun. Kasi kami po mismo, pinaglaban namin yung corruption noon sa loob ng armed forces po noon. Kaya naniwala kami sa kanya noon. At actually, yung Magdalo po, buwag na po to eh. Halos wala na pong naniniwala sa kanya dahil sa kasinungalingan niya tsaka yung tumatanggap siya. Siya mismo ang gumawa ng ganyan. Ang pinaglaban namin is corruption. Anong pakiramdam mo nung siya ang unang-unang dumidinay kahit alam nyo may na-deliveran? Di ba, unang-una, nagdemanda ka? Siyempre, po ako nasasaktan ako bakit nagawa niya yon. Samantalang yung pinaglaban namin, corruption. Tapos ngayon, siya mismo ang gumagawa. Grabe, no? Matindi pala to si Trillanes. Matindi pala to si Trillanes. Ay, si Seth, di ba? May nagsalita na ba siya? Sige. May dagdag ko pa rin po sir doon sa pagde-deliver ko ng mali-malitang pera doon sa bahay ni Congresswoman Kimbo sa Quezon City po. Sa bahay niya mismo. Paleta rin po yan. Opo sir, mali-malita po. Siguro kwan talaga po yun. Marami po. Hindi lang 10 o 30, mga 50 pa na malita kasi may coaster po siya doon na kulay itim. Punong-puno na po yun eh. Nililipat na rin doon sa ibang sasakyan. Di kaya doon sa loob ng bahay niya. Saka may picture pa po na ebidensya kami. Sir, maalala ko rin, nag-deliver kami sa Guado. Pinasok yung mga malita doon sa bahay ni Kong Romualdez. Pero hindi na namin alam sir kung para kanino po yon dahil sila Mark Tiksay po at saka si Paul Estrada yung nagpasok talaga ng malita. Ang partisipasyon ko doon, tumulong po ako na nagbaba, then sila na po yung nagpasok ng mga mali-malita na yun. So, ibig sabihin pala, mga boss, yung hanggang doon may limitasyon hanggang paghatid nyo lang. Tapos hindi nyo na alam kung ano nangyayari sa loob. At nitong huli nga ay lumabas si Ombudsman Boying Rimulya na kung saan naglabas ng salaysay na di umano. Sa panahon pa ni dating Pangulong Duterte nagsimula ang kalakaran ng delivery sa mali-malitang pera na umani agad ito ng iba't ibang reaksyon. Ngunit ang katanungan ng taong bayan, bakit hanggang ngayon ay hindi pa ipinatawag sa Senado ang mga taong pinangalanan ng mga dating sundalo? Para sa buong kwento, narito ating panoorin at balikan ang video. Narito ang video. May tuturing raw na obstruction of justice ang umano'y pagtatakip sa malawakang korupsyon sa maletang delivery scheme o maleta delivery scheme na ibinunyag ng mga dating sundalo. Ito ang naging reaksyon ni Attorney Manuelito Luna matapos sabihin ni Ombudsman Boying Rimulya na panahon pa ng Administrasyong Duterte nagsimula ang nasabing kalakaran. Naritong balita ni Margot Gonzalez.
Sari-saring batikos ang tinanggap ng Office of the Ombudsman matapos nitong idawit ang Duterte administration sa alegasyon ng maleta delivery. Sa isang press conference, sinabi ng Ombudsman Boying Rimulya na batay sa kanilang intel report, ang litrato ng maleta sa joint affidavit ng mga dating sundalo ay kuha pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinampirma ni Rimulya na pera ang laman ng maleta at nangyayari na umano ang ganitong kalakaran bago pa ang pag-upo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit ayon kay dating PACC Commissioner Attorney Manuel Lito Luna, ang pagtatakip sa kasalukuyang administrasyon ay may tuturing na obstruction of justice. Iginit niya na bago pa ang mga dating sundalo, una nang ibinunyag na Orly Gutesa at Saldico ang paghahatid ng pera gamit ang mga maleta sa matataas na opisyal ng kasalukuyang gobyerno. Yung pagtatakip at saka sweet tactic at pagtatakpan, hindi maganda yan kasi obstruction of justice yan eh. At hindi lang naman ang 18 ang nagsabi na nag-deliver sila ng pera sa Pangulong Marcos Jr. at ang iba pa. Meron pang unang revelasyon yung kay Saldico mismo. Tapos, una pa kay Saldico, si Orly Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee na nagsabi siya na nag-deliver din sila ng basura, luggage or suitcases ng basura or pera sa iba't ibang individual including yung residensya or residence ni President Marcos Jr. So, hindi lang ito isang piece of evidence pieces of evidence seemingly supporting each other. So, nagko-corroborate. So, dapat mas seryoso ang ombudsman. Naniniwala rin sa Attorney Luna na hindi na kailangan pang gumawa ng sari-sariling affidavit ang 18 dating sundalo. Sapat na ang isinumiting joint affidavit kung saan malinaw ang partisipasyon ng bawat isa sa nasabing anomalya. Wala rin daw indikasyon na may mali siyang pagdadawit ng mga ito sa mga opisyal ng pamahalaan. Enough na yan para ma-evaluate ng Office of the Ombudsman at other investigative bodies para malaman ang katotohanan dito. Ang publiko is losing its patience dahil sa mga pamumulitika ng ilan sa administrasyon, yung alleged cover-up nila dito sa mga alegasyon ng 18. As I've said, I believe in the credibility of the 18 at ang kanilang mga alegasyon ay pwedeng nilang patunayan. Saad ni Luna, dapat himaying mabuti ang mga revelasyon bago magpalabas ng maagang konklusyon. Pinatutungkulan ni Luna ang pagdududa ni Senator Ping Lacson sa kredibilidad ng mga testigo kahit wala pang ginagawang pagdinig. Binigyan din niya na hindi tama na may ipapabago sa mga isinulat ng mga dating sundalo sa kanilang affidavit. Tigilan muna niya yung mga premature statements niya sa media. Kasi wala pa namang paghihimay, wala pa namang nagaganap na hearing ang Senate Blue Ribbon Committee. May conclusion na siya. So, ang dating sa publiko niyan ay pag-iiwas, cover up, and discrediting the 18 soldiers. Hindi maganda yan. Dahil sa lawak ng korupsyon, ramdam na raw ng bansang matinding epekto nito sa ekonomiya at sa imahe ng hustisya sa Pilipinas. 805 billion pesos na allegedly na nanakaw sa ating kaban is such a big amount. At ang damage nito ay nararamdaman na natin sa pagbaksak ng ekonomiya, loss of investor confidence, at saka yung ating sistema ng hustisya ay napu-question na ngayon dahil sa mga alleged pagtatakpan or cover up and sweet tactics na ginagawa ng administrasyon. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!